So, merong tanong dito, mga kababayan, galing sa ating isa sa mga taga-subaybay. Ang kanyang tanong, kailan po ba magaganap ang paghuhukom ng Diyos sa mundo? So, maganda yung kanyang tanong. Kasi alam nyo mga kababayan, halos lahat ng mga relihiyon ngayon naniniwala na ang paghukom ay magaganap sa pagdating pa ng ating Panginoong Hesus. Yun nga lang, ang tanong is kailan darating si Kristo? Siyempre, hindi natin alam. So, pagdating ni Kristo, doon magaganap yung paghuhukom. Yun ang paniniwala ng halos karamihan ng mga relihiyon. Siguro, this is the first time na maririnig nyo naman ako galing sa akin. This is the first time, especially dun sa ating mga subscribers sa channel na ito. This is the first time na maririnig ninyo kung sasabihin ko na ang paghuhukom ay nag-umpisa na. Yes po. The judgment of God is now being commenced. It's already started. Kaya ito yung time na hindi na tayo dapat nagpapabanjing-banjing sa ating pananampalataya. Ito rin yung reason kung bakit binuo ko ang channel na ito, mga kababayan. Kasi ang paghuhukom ng Diyos ay nag-uumpisa na. Ito yung time na dapat isinasaayos na natin yung ating relasyon sa Kanya. Dahil ang kalangitan ay nagsasagawa na ng paghuhukom. Pero baka may mag-question na naman. Well, sanay naman po ang inyong lingkod sa mga kritiko eh. Alam ko kung gaano kadami ang kritiko sa channel na ito kumpara sa ibang mga programang pangrelihiyon sa YouTube. Alam ko may magki-question sa akin. Mali ka dyan, brother. Ang paghuhukom ay sa pagdating pa ni Jesus. Well, wala naman akong sinabi na walang magaganap na paghuhukom sa pagdating ni Jesus eh. Naniniwala din ako na may paghuhukom na magaganap pagdating niya. Pero ang tanong ganito, anong klaseng paghuhukom yung magaganap sa pagdating ni Kristo? Siguro ito muna yung sagutin natin, ano? Bago ko sagutin kung bakit ko nasabi na may nagaganap na paghuhukom ngayon sa langit, bago natin sagutin yon, sagutin muna natin itong question na to. Anong klaseng paghuhukom ba yung magaganap sa pagdating ni Kristo? Ito, pakinggan ninyo. Sa Revelations chapter 22 verse 12, narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ano sabi mga kababayan? Pagdating daw ng Panginoong Hesus, magbibigay siya ng gantimpala. Rewards. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mayroon ng outcome yung judgment. May hatol na kumbaga. Kaya nga may reward na eh. Napansin nyo mga kababayan? Ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyang kagantihan ang bawat isa. Ibig sabihin, yung dala ni Kristo pagdating niya, resulta na lang yon. Outcome yon ng judgment. Reward na nga eh. Pag sinabi mong reward, ibig sabihin, kumbaga nakuha na kung sino yung panalo, nakuha na yung hatol. Nakuha nyo mga kababayan? Nagets nyo ba yun? Yan ay nasa Revelations chapter 22 verse 12. Hindi sinabi dyan na maghuhukom pa lang. Although pagdating ni Kristo, paghuhukom kasi yung pagbibigay ng reward, that is also a part of judgment. Yung pagbabasa ng verdict, that's still a part of the judicial process. Pero yung pagbabasa ng verdict, ibig sabihin tapos na yung hearing. Nakuha nyo mga kababayan? Kaya pagdating ni Kristo, hindi ibig sabihin is maghuhukom pa lang, yung proseso ng paghukom doon pa lang isasagawa. Pag may reward, ibig sabihin may hatol na. May result na yung judgment, kaya nga may reward. Meaning pumasa ka na sa judgment. At yung iba, meron ding resulta, kaya nga sabi ni Kristo, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Result na lang yung i-execute ni Kristo pagdating niya. Nagets nyo yung sinasabi ng talata? Alam nyo kasi mga kababayan, ang paghuhukom po ay proseso. Pag sinabing proseso, may schedule yan.
may investigasyon, may hearing. At dun sa hearing, merong abogado. Tama. Meron ding prosecution doon. So, yung judgment ng Diyos, ganun din. Hindi iba yon. At yung judgment na yan, yung hearing na yan, hindi po yan magaganap pagdating ni Kristo. Yung pagdating ni Kristo ay pag-i-execute na ng mga resulta sa judgment. So, part pa rin yun ng judicial process. Final part, kasi reward na, verdict na yung pinag-uusapan. Nakuha nyo mga kababayan. Kaya alam nyo, yung kaganapan sa pagdating ni Kristo, mabilis lang eh. Pagdating ng Panginoong Hesus, mangangatal ang lahat ng mga kapangyarihan sa langit. Manginginig ang lahat ng mga puwersa sa langit. Lahat ng gumawa ng masama dito sa lupa, magsisitaghoy dahil sa takot kapag nakita na nila yung anak ng Diyos na dumarating sa mga alapaap. Tapos, mabubuhay ang mga patay. Pero hindi lahat ng patay mabubuhay, mga kababayan. Ang mga mabubuhay lang na patay sa kanyang pagbabalik is yung mga namatay na matutuwid. Hindi lahat ng nasa libingan mabubuhay. Yun lang mga matutuwid na namatay ang mabubuhay. Hindi kasama yung mga taong masasama. Tapos, lahat ng mga matuwid, yung mga nabuhay at yung mga hindi namatay, nadadatnan sa kanyang pagbabalik, lahat sila babaguhin. Magkakaroon sila ng isang perpektong katawan. Yung katawan na katulad ng katawan ni Kristo nung siya'y mabuhay sa mga patay. Yung katawan na ang mata sobrang linaw. Yung katawan na ang tenga sobrang linaw ng pandinig. Yung katawan na walang galos. Yung katawan na walang kulubot. Yung katawan na perpekto. Ganon yung magiging katawan ng mga maliligtas pagdating ni Kristo. Babaguhin sila lahat. Yung katawan na kayang tumago sa pader. Nakita nyo? Si Kristo nung mabuhay siya at dumalaw siya sa mga apostol, hindi naman siya kumatok eh. Hindi na malayan ng mga apostol yung pagpasok niya eh. Kasi tumagos na lang siya sa pader eh. Nakita nyo? At lahat ng ito, mga kapatid, mangyayari ng sobrang bilis. Sobrang bilis lang. Gaano kabilis? Pakinggan ninyo, unang Korinto 15:52. Sa isang iglap, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kita nyo? Mabilis lang eh. Hindi na yung maghihiring pa. Hindi na yung mag-review pa ng mga nagawa mo sa buhay. Sabi nung iba, meron daw malaking monitor na iisa-isahin yung mga ginawa mo at ipapakita sa'yo. Hindi ganon. Ang tagal nun. Tamong isa-isahin mo mga tao. Pagdating ni Kristo, pagbibigyan na lang ng gantimpala sa mga matutuwid yon. Yun lang ang gagawin niya. Yun lang ang layunin ng pagdating niya. Para sunduin ang kanyang bayan. Gaya ng ipinangako niya sa mga apostol. 1:14-2:3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ngayon, pupunahin na naman ako ng mga kritiko sa comment section nito. Sasabihin na naman nila, sinungaling na naman ako kahit meron naman akong basihan na ginamit. Meron na naman pupuna dyan. Sasabihin, mali ka dyan, brother. Kung sasabihin mo na may hearing pa at hindi yan gaganapin sa pagdating ni Kristo, saan mababasa sa Biblia na ang Diyos is nag-iimbestiga muna? Sabi mo kasi, ang paghuhukom ay proseso eh. At kasama sa proseso yung investigasyon. Saan sa Biblia yun? Ano basis? Pakinggan ninyo. 18:20 ng Henesis, at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababang ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. May investigasyon ba, mga kababayan? Ay, napakalinaw eh. Bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating sa akin, at kung hindi, ay aking malalaman. See? Pinarusahan ba niya agad ang Sodoma?
Mga kababayan, hindi. Nag-imbestiga muna ang Diyos bago siya magbaba ng hatol sa Sodoma at sa Gomora. Kahit man kay Adan si Adan tsaka si Eva, ganun din ang ginawa ng Diyos. Ano sabi niya doon sa mag-asawa? Nasaan ka? Diba? Nung kainin ni Adan at ni Eva yung bungang pinagbabawal, ano sabi ng Diyos? Nasaan ka? Sino nagsabi sa'yo na ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga na pinagbabawal kong kainin sa'yo? At ikaw, Eva, anong ginawa mo? Nakita nyo? Nag-imbestiga muna ang Diyos o hindi? Nag-imbestiga muna. Nagtanong-tanong muna siya bago niya pinalayos yung mag-asawa sa Eden. So, ibig ba sabihin nito, hindi alam ng Diyos yung pinagagagawa nila, yung pinagagagawa ng mga tao at kailangan pa ng investigasyon? No. Alam ng Diyos lahat. Alam ng Diyos. Pero dahil He is a God of justice, lahat kailangan dumaan sa proseso, mga kababayan. Nagkakandak din ang Diyos ng investigasyon. Ganun siya Pakinggan ninyo sa Isaias 43:22. Ipaalala mo ko, tayo'y kapwa magkatwiranan. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatotohanan. At siyempre, pag sinabi mong hearing, investigasyon, paghuhukom, may prosecution doon. May prosecution doon. Pakinggan ninyo kung sino yung prosecutor. Zechariah 3:1 sa English translation. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. Nakita nyo? May prosecution din si Taning nandun si Taning Yan po at marami pang mga supporting verse sa Bible na nagpapatunay na may hearing at may investigasyon na ginagawa bago magbaba ng hatol ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Moises, isa dun sa mga batas na binigay kay Moises, sabi ng Diyos, Moises, dapat ang hukom sa inyo magsisiyasat muna ng mabuti. Yun ang batas ng Diyos kay Moises Bakit? Kasi ang Diyos judge din At ganun ang ginagawa niya. Nagre-reflect sa batas ng Diyos yung ginagawa niya. Kaya niya inutusan si Moises na dapat ang mga hukom sa inyo nagsisiyasat muna ng mabuti. Kasi ang Diyos mismo hukom at siya po ay nagsisiyasat na mabuti bago siya magbaba ng hatol. So ang tanong, may hearing ba na ginagawa ngayon sa langit? Meron mga kapatid. May hearing, may investigasyon na ginagawa doon. At si Kristo po ang tumatayong abogado ng mga matutuwid at ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi siya abogado ng lahat ng tao. Kasi hindi naman lahat ng tao tumanggap kay Kristo Siyempre, abogado siya ng mga tumanggap sa Kanya, ng Kanyang iglesia to be specific. At andun din si Satanas. At siya yung nagsisilbing prosecution, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Sa Apokalipsis 12:10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon, dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng Kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid, na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Nakita nyo? May abogado, meron ding prosekusyon. Ano katunayan natin na may paghuhukom na nga na nagaganap? Unang Pedro 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Nakita nyo? May judgment na bang ginagawa ngayon sa langit? Ang liwanag, mga kababayan. Dumating na ang pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo? Sabi yan ni Apostol Pedro. So, hindi pala sabay-sabay ang paghukom Nakita nyo? Hindi sabay-sabay. Yung paghukom, mag-i-start muna sa bahay ng Diyos. Ano ba yung bahay ng Diyos? Yung bahay ng Diyos, yun yung iglesia. Ayon sa unang Timoteo 3 o 1 Timothy chapter 3 verse 5. So, hindi sabay-sabay ang paghukom. Yung paghukom, mag-i-start muna yan sa bahay ng Diyos, which is the church. Kaya nga si Kristo tumatayong abogado Kasi ang ipinagtatanggol niya dito yung kanyang church.
Nakita nyo mga kababayan? Kaya yung pagdating ni Kristo, yung mga matutuwid muna ang bubuhayin. Yung mga matutuwid muna ang ililigtas. Wala pang verdict sa masasama. The purpose of the second coming is solely for the righteous, for the righteous believers only, for the faithful, for the church, hindi sa lahat ng tao. Kasi sila muna yung unang hinukuman eh. Nakita nyo? Baka may magtanong, teka, kailan pa nag-umpisa yan, brother? Ba't wala kaming alam? May ganun eh. Habang libang na libang ka sa ginagawa mo, wala kang kamalay-malay, nag-uumpisa na pala yung mahalagang bagay na dapat nandun ka. Habang libang na libang at abalang-abala tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na ito, wala tayong kamalay-malay na nililitis na pala yung kaso natin sa langit, mga kababayan. Palibasa, hindi ipinaunawa ng mga pastor sa panahong ito na may hearing na ginagawa sa langit, wala tayong alam. Sitting pretty tayo. Sabi pa nung isang pastor ng isang sikat na religious vlog, maraming nakikinig dun eh. Sabi nung pastor dun, wala ka nang gagawin. Kahit humingi ng tawad, wag ka nang humingi ng tawad. Once na humingi ka na ng tawad isang beses, okay na yon. Pati daw yung mga future na kasalanan mo, damay na dun sa inihingi mo ng tawad. So once mo lang gagawin yon. Matindi wala ka nang gagawin. Sa kapal ng Biblia, sa dami ng utos na nakalagay dyan, wala ka nang gagawin. Tuturuan ka ng katamaran tapos idadama yung pangalan ni Kristo. Mali yan. So ano pang isang katunayan na may paghuhukom na ginagawa sa panahong ito? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 14:7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Nakita nyo mga kababayan? Dumating na daw yung panahon ng Kanyang paghatol. So ano gagawin mo? Magsisiting pretty ka lang? Wala kang gagawin? Ano gagawin mo? Ngayong alam mo na dumating na yung paghatol ng Diyos. Ano gagawin mo? Sabi diyan, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. You should not be idle, mga kababayan. You have to do something kung gusto mong maabsuelto o ma-clear ka dun sa paghukom na yon. Kahit sabihin mo may abogado ka doon, andun naman yung Panginoong Jesucristo, siya naman yung abogado eh. Kung ayaw mo naman makipagtulungan sa abogado mo, may ganun ba? Paano mo ipapanalo yung kaso kung ayaw mong makipagtulungan sa abogado mo, di ba? Sumunod ka sa instruction ng abogado mo para sureball yung pagkapanalo. Matakot kayo sa Diyos, sabi niya. Magbigay kayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yan ang sabi ng revelation ni Jesucristo. Na abogado mo doon sa hearing. Tapos hindi ka makikipagkaisa, wala kang gagawin, sitting pretty ka lang. Paano ka mananalo sa kaso? Diba? Ngayon baka may magtanong, Brad, kailan ba nag-umpisa yung paghuhukom ng Diyos? Hindi kasi tinuro sa amin ng pastor kaya hindi kami aware. Nung isulat ito ni Pedro, ang akala niya, yung paghuhukom sa iglesia is nag-umpisa na nung panahon niya. Akala niya, yung judgment is nag-start nung panahon niya, kaya sabi niya, dumating na. Kasi ang iniisip niya, nag-umpisa nung time niya. Si Pablo ganun din. Ang akala ni Pablo, darating si Kristo sa panahon nila. Pakinggan niyo yung paniniwala ng mga apostol. 1 Peter 4:7. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Ano sabi ni Pedro? The end of all things is at hand. So, naniniwala siya na malapit na yung katapusan ng mundo sa panahon niya. Kaya nasabi ni Pedro na nag-uumpisa na yung paghukom sa bahay ng Diyos sa panahon niya. Pero, namatay si Pedro, namatay si Pablo, namatay yung iba pang mga apostol. Dumating ba si Kristo? Hindi. Diba? So, hindi nag-umpisa yung paghukom sa panahon nila. Nakita nyo mga kababayan? Pero it doesn't mean na mali yung itinuturo ng mga apostol. Although nagkamali si Pedro sa pag-aakala na darating si Kristo o magaganap yung paghukom sa panahon niya,
hindi siya nagkamali nung sabihin niya na ang paghukom ay mag-i-start sa bahay ng Diyos o sa iglesia. Ngayon, kung hindi pala mag-i-start sa panahon ni Pedro, kailan mag-i-start? Kailan mag-uumpisa yung paghukom dun sa bahay ng Diyos na sinasabi ni Pedro? Pakinggan ninyo dito sa Daniel 7:8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niya ay 3 sa mga naunang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, hinuhulaan ni Daniel dito yung paglabas ng maliit na sungay o yung Antikristo. Lalabas yung maliit na sungay na yon o yung Antikristo at siya'y magsasalita. Ano sabi? Siya'y may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Tapos, ano sumunod na nangyari? Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang nyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang tag-anas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at maka10,000 ng 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Mabuti nga basahin natin ito sa Ingles para mas makita ninyo kung anong nangyari. Daniel 7:10. A fierce stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. So the judgment was set, and the books were opened. May paghuhukom ba o wala, mga kabayan? Meron eh. Saan nagaganap? Sa langit. Hindi sa lupa, ano? Nagaganap yung paghukom dun sa harap mismo ng trono nung matanda sa mga araw. Sino yung matanda sa mga araw? Yun ang Diyos. The Ancient of Days. Sa harap ng kanyang trono, nagaganap yung paghatol, naset yung judgment, tapos nabuksan yung mga aklat. So sa langit ito, hindi ito sa lupa, mga kapatid. Tapos, anong nangyari nung naset na yung judgment dun sa court? Daniel 7:13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit, ang gaya ng isang anak ng tao, at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. Sino yung anak ng tao na tinutukoy dyan, mga kababayan? Yan po si Kristo. Ano ginawa ni Kristo? Siya'y naparoon dun sa matanda sa mga araw. Nagpunta siya dun sa harap ng trono ng Ama. Hindi siya nagpunta sa mundo, ano? Nagpunta siya dun sa harap mismo ng Ancient of Days, dun sa harap mismo ng trono ng Ama. Ang sabi diyan, siya'y naparoon sa matanda sa mga araw. At inilapit niya siya sa harap niya. Kailan ito? Pag na-set up na yung judgment hall dun sa langit. Ano ginagawa ni Kristo doon? Bakit siya lumapit sa harap ng trono ng Diyos? Nandun siya dahil siya ang gaganap na abogado ng iglesia. Nakita nyo, mga kabayan? Kailan magaganap yan? Magaganap yan sa panahon ng maliit na sungay, sa panahon ng Antikristo. Sa ating panahon. Kasi yung Antikristo nandito na. Akala nung iba wala pa. No, nandito na. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung sino yung Antikristo na yon, nasa baba po ang link. Pwede ninyong panoorin yung ating pagtalakay sa Antikristo. So kung hindi pala sabay-sabay yung paghukom, kung ang paghukom is mauuna muna sa bahay ng Diyos o dun sa iglesia, at ngayon nga is ginaganap ngayon sa korte ng Diyos, baka may magtanong dyan, paano naman brother yung mga masasama? Sabi mo kasi mag-i-start yung paghukom at nag-i-start na, pero sa iglesia lang, dun lang sa mga lingkod ni Kristo. So kailan magaganap yung paghukom ng mga masasamang tao? Dun po sila sa second batch ng judgment. May second batch pa naman po .
At ang magja-judge sila sa kanila, alam nyo kung sino, mga kapatid? Ang magja-judge dito sa mga masasamang tao dun sa second batch is yung mga matutuwid na tao. Yung mga lingkod ni Kristo. Sila po yung magsisilbing hukom na maghuhukom sa mga taong nabuhay ng masasama sa loob ng 1,000 taon. They will judge the wicked and they will commence the hearing, the judgment during the 1,000 years period dun sa millennium. Pagkatapos ng 1,000 taon, mabubuhay yung mga masasama para tikman naman yung hatol na ipinataw sa kanila. So within 1,000 years, isasagawa yung hearing, yung paghukom sa mga masasama, and after 1,000 years, bubuhayin yung mga masasama at igagawad yung naging hatol sa kanila. Basa, pakinggan ninyo sa unang Korinto 6:2. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Nakita nyo? Hahatulan ng mga banal ang ang mga makasalanan itong sanglibutang ito kailan? Kailan nila hahatulan? Revelations chapter 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Doon sa first resurrection. Nabanggit natin kanina, sino yung kasama sa first resurrection? Mga matutuwid lang yon, wala pang masasama doon. So mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So doon sa 1,000 taon, sa loob nun, habang ang mga matutuwid ay naghaharing kasama ni Kristo, huhukuman nila ang sanglibutan, yung mga masasamang tao. So yan po ang mangyayari, mga kababayan. At yan po muna ang magiging sagot natin dun sa tanong ng kapatid kung kailan po magaganap ang paghukom. Nagaganap na po. Pagdating ni Kristo, dala-dala niya yung reward kung nakapasa ba kayo o hindi dun sa paghukom. Kaya kumapit po kayo kay Kristo, mga kababayan. Siya ang abogado nyo para maligtas, para maabsuelto kayo doon sa hukuman ng Diyos.